Ngayong araw, babae naman ang atupagin natin. Kliyenteng gustong magpatusok sa likod ng leeg o sa batok ang request niya. Siya ay nakatira pa sa Tondo, Manila. Pero dun daw kami sa trabaho niya. Kaya kung mapapansin nyo na iba yung background, yung iba kasi talaga na customer natin, walang time bumiyahe kaya ako na lang dumadayo. Karamihan ng tattoo artist mas trip sa shop magtattoo. Pero ako, basta wala akong magawa, dadayuhin at tatrabahuhin ko kahit gaano kalayo. Basta para sa babae, basta para sa customer. Kung saan mas convenient, gagawan natin yan ng paraan. By the way, sa totoo lang mas trip ko gumawa ng malaking tattoo. Gusto ko kasi yung mas nahihirapan ako. Doon ako mas natututo at mas nag-i-improve. Sabi nga 'di ba, experience is the best teacher. Lalo na sa ganito. Kaya sobrang thankful ako sa lahat na nagtitiwala sa akin. Kahit na 2 years pa lang ako na nagtatattoo. So far, happy naman sila sa mga nagawa nating obra. Bukod kasi sa hindi ko minamadali, palagi ko rin ginagawa yung best ko. Yung mga gamit ko sa pantattoo, quality at siguradong pasok sa standard. Kaya decent outcome may ibibigay ko. Kaya wag na kayong magdalawang isip. Most of my drawing skills sa pagguhit sa papel at sa canvas. Maraming medium na rin na nagamit ko. Pencil, ball pen, pen, charcoal, color pencil, watercolor, soft pastel, chalk pastel, syempre pintura. Kaya kung nakita mo na yung iba kong drawing, malamang mas magtitiwala ka na rin pagdating sa tattoo. 3 years na rin ako bilang isang freelance artist. Kaya pag di ako nagtatattoo, nagpipinta naman ako sa mga wall, mural or graffiti. Nung isang araw lang galing ako sa Bulacan para pintahan yung wall ng Papa Arch Pizza. Sa ganito kasing paraan, mas marami akong chance magawa yung gusto ko at kung saan ako mas magaling ang paggawa ng sining. Sabi nila pag marunong ka mag-drawing, madali lang sa'yo ang pagtatattoo. Agree naman ako dun, meron kasi certain strokes sa makina na gaya lang din sa paghahawak ng lapis. Pero ang sa tingin ko mas importante na skill ng isang tattoo artist ay yung pasensya. Alam ko na hindi siya skills na ilalagay mo sa resume, pero sa akin sobrang kailangan yun. Bukod kasi sa pagpapalabas ng design at paggaya sa reference, kailangan makipag-communicate din sa client at mag-adjust kung kailangan. Ako, una pa lang, pagpili pa lang ng design, subok na agad patience ko. Minsan kasi inaabot kami ng ilang oras bago makapag-decide kung ano talaga yung final na gagawin namin. Kaya nagbibigay ako insights, suggestions at pinapaliwanag ko din kung anong meaning ng mga designs at kung saan parte ng katawan mas babagay. Pagtapos nun, di pwedeng start na agad. Sa experience ko, mas pinipili ko ipaliwanag muna kung ano ang mga pwede niya expect sa proseso ng tattoo. Kapag mas naunawaan ng client ang mga bagay-bagay, mas nagiging komportable sila sa session at mababawasan din ang kaba o alalahanin nila. Kung minsan ay binabanggit ko din ang brand at purpose ng mga tools na ginagamit para at least kung may magtanong man sa kanila na ibang artist o kahit simpleng tao lang, alam nila ang isasagot at hindi nila sasabihin na basta lang sila tinusok. Yun lang. Hanggang dito na lang muna itong video. Para sa mga gustong magpatattoo o gusto lang magtanong ng kahit na ano tungkol sa tattoo, message nyo lang ako. I'll do my best to answer your questions. Hanggang sa muli, amigo. Paalam. Goodbye.